Amen. Church, kamusta po lahat? All is well, amen. Okay, sabi nga sa iyo, katabi ko, may katabi ka? All is well. Amen. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat po muli sa araw na to, and we believe na we are blessed, no? Sabi nga kanina ng ating po presider na you are blessed. Amen. We are blessed. Amen. We are blessed because we are here. We are here. Alam niyo po, sa totoo lang po, sa dinami-dami po ng mga tao po na nasa labas, isa po tayo na narito po para po tayo ay makapagbigay puri at makasamba po sa ating Diyos. Amen? And this is our opportunity po na siya po ay ating purihin at pasalamatan. Amen sa araw po na to. Amen po ba? Amen. Amen. Praise God. And ngayon pong araw na ito, we will continuous po yung ating pong monthly series. Yung ating pong monthly series, yung March series po natin is yung Breakthrough. Amen? And last week po, nag-start na po ang ating Pastor Lou about yung breakthrough po na sinare po sa atin. Last week, ano po yung sinare po sa atin ng ating Pastor Lou is financial breakthrough. Amen? Kaya tignan mo yung katabi mo, mukhang na breakthrough na eh. Yung financial eh. Amen? 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 Mukhang na breakthrough na yung financial, no? Kaya sabihin mo, baka naman. So, yun po, no? So, yun po yung breakthrough po sa atin. And yung breakthrough po na pinag-uusapan po natin, this monthly series, is napaka-importante po dahil ito po yung dineclare natin. Dineclare po natin ito pagpasok po ng year 2025. Amen? Remember po, no? Ito po yung dineclare po natin na mangyari po sa atin po during this year for 2025. And breakthrough, sabi po rin yung breakthrough po, sabi ko rin, is overcoming obstacle, trial in our lives, and it is the experiencing God's transformative power in our life. Amen? This is experience God's power transformative in our life. Yun po yung breakthrough na dinideclare natin sa atin po for this year of 2025 sa buhay po natin na pwedeng mangyari. And today po, ang atin naman pong pag-uusapan about our series ng breakthrough is, pakibasa po, emotional breakthrough. Lagyan naman po natin ng konting emosyon. Emotional breakthrough. Yan. Amen. Praise God. So yan po yung ating pong ihimay-himayin po ngayon ating pong pag-uusapan for this day. Amen. And before that, let us pray and commit this to the Lord. Ang maraming Diyos na makapangyarihan at dakila, maraming salamat po, God. We believe this is the day that you are made, O God, and we will rejoice and glad in it. Salamat po, aming Ama, sa araw po na ito na kami po ay binigyan mo ng opportunity, na kami po ay makasamba sa iyo at makapagpuri sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Aming Ama, muli, dalangin ko po, Diyos, sa aking pong pagtayo sa iyong harapan, O God. Dalangin ko po, patuloy niyo po kung gabayan ng iyong Santong Espiritu, O God. At gayon din po, Diyos, yung mga revelation, O God, at ng word mo, O God, na amin pong maririnig. Nawa, O Diyos, ito po ay maging makapangyarihan para sa bawat isa sa amin. At dalangin ko po, aming Ama, bawat message mo, bawat word, O God, na aming maririnig, ikaw nga po ang mangusap, O God, at ipakita mo ang iyong kaluwalhatian at maranasan po namin ang kapangyarihan ng word mo sa buhay po namin. Salamat po, aming Ama. Muli, O Diyos, salamat po na ang gawain ito, O Diyos, ay pinagtagumpayan mo na, O God, sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. Ito po yung ating pong topic po ngayon, emotional breakthrough. Amen. Emotional from the root word emotion. Isa din po yung emotion. Ito po yung binigay sa akin ng Lord na topic for this day about emotional. And I believe naman po na every one of us, no, na naunawaan natin yung bawat emotion po natin. Amen? Sabi po rito, emotion, a strong feeling that comes from your heart and mind in response to a situation. Amen? A strong feeling that comes from your heart and mind in response to a situation. A feeling such as happiness, love, fear, and anger or hatred, which can be caused by the situation that you are in or the people you are within. Yan po yung mga emotion po na meron po tayo yung
happiness, love, fear, anger, or hatred, o marami pa po, no? Marami pa pong emotion na nararamdaman tayo. And I believe po, this emotion is gift po sa atin ng Lord to. Gift din po sa atin ng Lord to na tayo po ay magkaroon ng mga ganitong pakiramdam sa ating buhay. Amen? And di ba, meron nga yung gift din sa atin yung 5 senses. Amen? Alam ko yung 5 senses, di ba? Yung seeing, hearing, smelling, and tasting, yung ba tawag doon? Taste, and then yung touch, di ba? So ano yung pinaka-importante ron? Sabi nila, pinaka-importante ron doon yung taste. Yung taste kasi yung pinaka-importante ron. Yung taste daw. So yung panlasa daw. Panlasa yung pinaka-importante ron. Yung mga masarap yung panlasa, di ba? So kaya, yan po ay mga gift po sa atin. Even this emotion is gift from God sa atin po. Na, kaya lang, how to handle this emotion na binigay po sa atin. Paano naman po natin i-handle itong emotion na meron po tayo, lalo na po as a believer, as a Christian. Paano natin i-handle yung mga emotion po na meron tayo. Amen? Sabi nga rito, yung love, happiness, fear, anger, or hatred. At isa po rito sa emotion na i-share ko po sa inyo is about yung fear. About fear. So yung fear po yung pag-uusapan natin na isa po sa mga emotion. And I believe po lahat naman po tayo na nakakaramdam po nitong fear. Amen. Sino po rito walang takot? Wow, ang tatapang nyo ha. Talagang walang takot na nararamdaman. So lahat naman po tayo, no, nakakaramdam po tayo minsan ng takot. Nakakaramdam po tayo minsan ng ganyan. But ano po ba itong fear na to? Na ating pong nararamdaman. Ano po yung fear na meron po tayo? Sabi dito, fear is one of the greatest emotional chain that keep believers from stepping into God's purpose. So sometimes ganyan po eh. Yung fear po nagiging emotional chain, nagiging tanikala po to, lalo na po sa ating mga believers, para po hindi po tayo makahakbang doon sa kalooban ng Diyos para sa atin. Amen? And fear will hold us back and causes doubt, by God calls us to live by faith, not, sabi dito, but God calls us to live by faith, not fear. Amen? Fear will hold us back and causes doubt, but God. Isa yung takot, yan po yung nag-hold eh. Nag-hold po yun yung nagiging hadlang para po yung pagtitiwala natin sa Diyos, hindi po natin maranasan. Kaya minsan nawawalan po tayo ng pagtitiwala sa Diyos dahil po sa takot. Minsan po nag-aalinlangan tayo dahil po sa nararamdaman nating takot. But sabi nga rito, but God call us to live by faith, not fear. Amen. Yung pagkatawag po sa atin ng Diyos na tayo po ay lumakad, mabuhay sa pananampalataya, hindi po doon sa takot. Amen. And I prepare one story in the Bible na kung saan po, kung paano natin makukonek yung takot po, yung emotional na ating pong tinatalakay. And this story is very popular. Alam po natin itong story po na to. The story of Moses. Amen. Kilala po natin si Moses. Sino si Moses? Yung nag-alay ng kanyang anak. Di ba? Amen? Yun. O yung lumakad sa tubig. Ayun, praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Talagang ano kayo ha. Alam nyo. Talagang I-believe na talagang ano kayo. Nag-aaral kayo ng salita ng Diyos. Talagang nakikita natin. No? Alam natin yung Bible. So si Moses, isa po sa very popular po, lalo na po pagdating po sa Old Testament. Si Moses, for a short story lang po na natin, isa po siyang Israelite. Tapusan po, isa po siya sa nakaligtas doon sa gustong mangyari ng Pharaoh, na patayin yung mga bata. And si Moses po, siya po ay lumaki. Lumaki nga po siya doon sa piling ng Pharaoh, doon po sa, yung Pharaoh po na yon, isa pong makapangyarihan tao during that time, doon sa Egypt. Yung Pharaoh po na yun. At dahil nga po siya ay napulot ng anak ng Pharaoh, at doon siya lumaki sa kapamahalaan ng Pharaoh. At during that time, itong si Moses, habang lumalaki po siya, at nung nasa tamang gulang na siya, nakita niya yung mga kababayan niya na Israelite. Nakita niya yung kababayan niya na Israelite na sinasaktan ng Ehipto. Yung po yung pangyayari na yun. Kaya ang ginawa ni Moises, ginawa niya doon sa Ehipto na yun, pinatay niya at dinawin niya. At ginawa niya, at dahil may nakakita sa kanya, at nalaman ng Pharaoh, kaya itong Pharaoh, ang utos, gusto siyang hanapin para patayin. Kaya ito si Moses, ang ginawa niya, natakot siya, umalis siya doon sa lugar na yun. Tumakbo siya, umalis siya, at napunta siya sa isang lugar ng
Egypt na kung saan doon siya namalagi, nagtago siya para hindi siya makita ng mga sundalo ng Pero. Doon siya namalagi. At sa pamamalagi niya rin sa isang lugar na yun na tinatawag na Midian, southern east ng Egypt, doon siya namalagi. At doon nga po, si Moises ay naging pastol ng mga tupa. Naging pastol siya ng tupa. At sa kanyang pagpapastol ng tupa, dumating yung time po na, for the story short, dumating yung time na siya po ay tinawag ng Diyos. Tinawag po siya ng Diyos, kinausap siya ng Diyos. At meron pong gustong ipagawa sa kanya ang Diyos. At ito po yun. God called Moses. Dito po sa Exodus chapter 3, verse 10 to 12, sabi po ng Diyos, "Come, I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel." Tinawag niya po si Moses. Nasabi niya, "Come, and I will send you to Pharaoh that you may bring my people, the children of Israel out of Egypt." Gusto niya pong tinawag niya si Moses para sabihin na ilabas niya yung mga Israelite doon sa bansang Egypto. Kasi nakita po ng Diyos na masyadong pinahihirapan ng mga Egyptian yung kanya pong bayang Israel, yung kanya mga tao. Kaya ang gusto ng Diyos, tinawag niya si Moses para gamitin na siya yung maglalabas sa mga Israelite para po sila ay makawala doon sa pagpapahirap ng mga Egypto. But ito po ang sagot ni Moses. But Moses said to God, who I am, that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt. Kasi alam niya bakit nga siya yung tatawagin. Alam niya na nagtatago nga siya sa Pharaoh Pinagtataguan niya nga yung Pharaoh Kasi alam niya na wanted siya ron. Pero tinawag siya ng Diyos para pumunta doon sa Pharaoh. Amen? Pero, parehas lang, no? Pharaoh sa Pharaoh. Pero, wala siyang magagawa Kasi tinawag po siya ng Diyos para pumunta doon sa Pharaoh, di ba? So sabi niya, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the children of Israel out of Egypt? He said, but I will, sabi naman po ng Diyos kay Moses, He said, but I will be with you, and this shall be the sign for you, that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God on this mountain. Yun po yung isa po sa pinangako ng Diyos kay Moses. Sabi niya, but I will be with you. And during that time, I believe po yung kinausap siya ng Diyos, sigurado yung takot nandoon Nandoon yung takot na naramdaman ni Moses Kasi nga, wanted nga siya Wanted nga siya doon Gusto siyang patayin din ng Pero dahil sa ginawa niya. Kaya sabi niya, who am I? Sabi niya, sino ko para pumunta doon sa Pero. At doon nga po nangyari, sumunod naman si Moses Pumunta siya sa Pero, kinausap niya Pero. Tapos yun nga yung sinabi niya na sinabihan siya ng Diyos na yung yung mga Israelite na ilalabas niya. At doon po, for the story short, yun nga po, tinawag niya yung mga Israelite at kinausap niya na ganun yung plano ng Diyos para sa kanila. Ganun yung plano ng Diyos. At noong time po na yun na sila po ay paalis na sa Egypt, at ito po ay nalaman ng Pero, kaya ginawa po ng Pero, inihanda niya yung kanyang mga sundalo para habulin sila. Just imagine, tumatakbo sila palayo doon sa Pero at sa mga sundalo ng Pero. At sa kanila pong pagtakbo, yung natuntun nila, doon po sila, nakita naman nila yung dadaanan nila, may dagat naman. Just imagine, titignan nila sa likod, may humahabol. May humahabol sa kanilang kaaway. Pagtingin naman nila sa harap, nandiyan naman yung dagat na nakaharang para kung paano sila tatawid. Amen? But ang nangyari po, hindi po yun naging hadlang. Dahil God will make a way. Gumawa po ang Diyos ng kaparaanan. God will make a way para po sa kanila. Ano pong ginawa? Ginawa po ng Diyos, di ba? Hinati niya yung dagat, di ba? Hinati niya. Hindi niya inalis. God, hindi niya inalis pero hinati niya. Amen? Para makatawid yung mga Israelite palayo doon sa lugar ng Egypt. Just imagine, sabi ng mga Bible scholar, almost 2 million Israelite, 2 million Israelite yung ginagayad ni Moises patawid doon sa dagat. 2 million, dami yun, Imagine po natin paano niya igagayad yung mga yun, Isa niya, ilan lang, hindi natin mag-guide, di ba? Yun, almost 2 million yung igagayad niya para tumawid doon.
At pagdating naman doon sa, nakatawid na sila sa dagat, pagdating naman doon sa wilderness, ito na. Pagdating sa wilderness, ito na yung mga Israelite. Dumating naman yung time na nagreklamo na sila. Sabi rito, sabi ng mga Israelite, ng mga people na, mga tao na Israelite kay Moses, sabi niya, "Is not this what we said to you in Egypt? Leave us alone that we may serve the Egyptian. For it would have been better for us to serve the Egyptian than to die in the wilderness." Sabi nila, di ba sabi namin sa iyo na wag na kami tumuloy, na iwan na lang kami doon. Mas gugustuhin pa namin magtrabaho doon sa mga Ehipto kaysa naman mamatay kami rito sa wilderness. Kasi during that time na sila, nakita nila wilderness Doon walang tubig, walang pagkain, tapos nandoon sila. Pero alam naman natin yung istorya, no? Ang Diyos pa rin po nag-provide. God will provide pa rin po lahat ng mga pangangailangan nila. Di ba? Yung pagkain, yung tubig, God will provide pa rin po para sa kanila. Kaya sabi ni Moses po rito, "And Moses said to the people, Fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which He will work for you today. For the Egyptian whom you see today, you shall never see again. The Lord will fight for you, and you have only to be silent." Amen. So, yan po yung sinabi ni Moses sa kanila. In-encourage niya po yung mga Israelite na sabi niya, "Fear not," na huwag matakot. Huwag silang matakot. So, yung encouragement po na ginawa ni Moses. Just imagine, sa story po na ito, alam naman po natin kung paano po gumawa yung Diyos, paano sila sinamahan sa wilderness, paano pinrovide yung lahat ng mga pangangailangan nila. Lahat po yun, ginawa ng Diyos para sa kanila. Amen. Just imagine kung titignan po natin, kung si Moises nung umpisa pa lang, nung tinawag pa lang siya, nung tinawag pa lang si Moises ng Diyos para ilabas yung mga Israelite doon sa Egyptian, kung si Moises nang ibabaw kagad yung takot niya, kung sinunod niya yung nararamdaman niyang takot, maaari hindi po matupad yung purpose ng Lord. Kasi maaaring nangyari po, hindi po nakita ng mga Israelite yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Yun po isa sa mga purpose. Yun po isa sa mga purpose po ng Diyos kung bakit po na gusto ng Diyos na sila ay ilabas at doon po sa Ehipto. At pwede naman gawin ng Diyos ganito Pwede naman kagad yung mga Israelite diretso na ng promised land. Pwede naman diretso na kagad ng promised land di ba? Kaya naman gawin ng Diyos yun Amen? Di ba sabi nga ng presider natin kanina, nothing is impossible with God. Amen? Wala pong imposible sa Diyos. Kaya gawin ng Diyos yun na yung mga Israelite, ilipat niya kagad doon sa promised land na gustong pagdalan ng Diyos. Pero hindi po ginawa ng Diyos yun. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos, makita ng mga Israelite at mismo ni Moses yung kanyang kapangyarihan. Makita ng mga Israelite ni Moses na kung paano po siya gagawa sa kanilang mga buhay. Kung paano po yung kapangyarihan ng Diyos ay gagawa sa kanilang mga buhay. Amen. Gusto nilang makita na ang Diyos po na kanila pong paglilingkuran ay isang Diyos na buhay. Amen. Na walang imposibleng bagay para sa Kanya at yung Diyos po na yun na siya po ang magliligtas sa kanilang lahat, sa kanila pong pagkakabihag doon po sa Ehipto. Amen. So ganun po yung nangyari. But God want to see His power to the Israelite and also Moses. Kaya po, hinayaan ng Diyos na sila po ay dumaan doon sa dagat at sila po ay magpaikot-ikot doon sa wilderness in 40 years. Within 40 years na marami po silang naranasan doon ng mga pagsubok. Hinayaan po ng Diyos yun. Kasi gusto ng Diyos, nakita nila kung paano po siya gagawa sa kanilang mga buhay. Amen. Kaya nga po kung sakali po na kung si Moises ay doon po siya nanahan doon sa kanyang takot, kung si Moises po ay talagang sinunod niya yung takot niya, hindi po nakita ng Israelite yung kapangyarihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen. So ganun po yung minsan yung life natin. Minsan po sa life po natin, minsan hinahayaan ng Diyos Hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok, hinahayaan ng Diyos na maranasan natin yung mga problema. Kasi gusto ng Diyos makita natin yung kanyang kapangyarihan. Amen? Gusto ng Diyos makita natin kung paano siya kikilos sa ating mga buhay. Amen? Yun po yung isang
plano ng Diyos para po sa atin. At yung biyaya ng Diyos ay maranasan po natin sa pamamagitan po ng mga pagsubok, sa pamamagitan po ng mga pinagdadaanan natin sa buhay. Amen. And this is the impact of fear in our lives. It is still our joy. Amen. Di ba pagka natatakot tayo, di ba, nawawala yung joy natin, nawawala yung kagalakan natin. Kaya dito is still our joy. Fear can affect our health. Ganun din po yun, nakaka-apekto to sa ating kalusugan, yung takot. Amen. Minsan, dahil sa takot, minsan may mga nagkakasakit, di ba? Dumarating sa pagkakasakit. Yan po yung mga impact ng fear sa ating buhay. Fear can limit our calling and purpose. Fear can limit our calling and purpose of God. Amen. Minsan nagiging ano po yan, nagiging hadlang. Nagiging hadlang po yung takot sa pagkatawag natin, pagtawag ng Diyos sa atin. Amen. Minsan, ganyan, di ba? Hindi natin alam na minsan may pinagagawa ang Diyos sa atin. Tinatawag tayo ng Diyos, may pinagagawa sa atin ng Diyos. Kaya lang po minsan iniisip natin, how if? Di ba? Pag ganun minsan yung word natin, how if? Di ba? Paano? Paano kung hindi naman pala ako po pwede dyan? Paano kung hindi ako effective dyan? Di ba? Paano, Lord, kung ano? Ganun. Minsan may ano tayo. Kasama na rin yung takot kasi minsan kasama yung pag-aalinlangan. Kaya minsan ganun po yung nangyayari. Hindi, nagiging ano po siya, nagiging hadlang para po sa pagkakatawag sa atin ng Diyos at sa purpose po ng Diyos para sa atin. And fear separate us from God. Isa rin po yan dahilan ng pagkakaseparate po natin ng isang tao sa Diyos. Yung takot. Amen. Paano natin ma-overcome yung ating fear? Number 1, surrender your fear. Surrender po natin yung sa Diyos, yung fear po na nararamdaman natin. Kahit anong fear po yan, yung takot na po yung nararamdaman natin pong nararanasan, surrender po natin sa Diyos. Sabi diyan, give all your worries. Kasi yung fear is produce ng worries. Nagpo-produce po yan ng worries. Kaya sabi dito, give all your worries and cares to God, for He cares about you. Amen. Surrender po natin sa Diyos yung mga takot, yung pag-aalala po natin, at ang Diyos po ang mag-iingat para sa atin. Amen. And number 2, meditate God's Word and His promises. Meditate is God's Word and His promises. Pagka po tayo nakakaramdam ng takot, pag po tayo nakakaramdam ng pag-aalinlangan, ang gawin lang po natin is meditate the Word of God. Meditate po natin yung Word of God po na naririnig natin, na meron po tayo. Lagi po natin alalahanin yung salita ng Diyos, alalahanin po natin yung mga pangako ng Diyos para sa atin. So doon po tayo mag-focus sa Word of God and His promises. Sabi nga po rito sa Joshua chapter 1 verse 8, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night. And meditate po natin yung Word of God. Ibig sabihin po, alalahanin natin lagi yung mga salita ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Only then will you prosper and succeed in all you do. Number 3. Number 3, sabi rito, stay in His presence. Stay in His presence. Tayo po'y manatili po sa presensya ng Diyos. Isa po yun sa paraan na para po yung fear na yung ma-overcome po natin. Stay in His presence. How to stay in His presence? Diba? Katulad po nito, na nandito po tayo ngayon, nandito po tayo ngayon sa church, magkakasama po tayo, nandito po na maranasan po natin yung presensya ng Diyos. Amen? And sabi po rito in John chapter 15 verse 4 and 5, remain in me and I will remain in you. Yan po yung sinabi po ng ating Panginoong Isus, remain in me and I will remain in you. Yan po ibig sabihin po niya, manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. That is mean, manatili po tayo sa presensya ng Diyos. Amen. At yung presensya po ng Diyos ay nananatili po sa atin. Amen. And verse 5, sabi ro, yes, I am the vine, that you are branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Amen. Totoo naman po. Sabi naman po at Panginoon, apart from me, you can do nothing. Amen. Wala po tayo magagawa talaga kung tayo po'y hiwalay sa Diyos. Amen. Kaya po, dapat po talaga remain in God. Amen. Tayo po'y manatili po, lalo na po sa presensya ng Diyos. Amen. And number 4, surround yourself with faith-filled people. Surround yourself with
faith-filled people. Amen. Ibig sabihin po nito, tayo po ay doon po tayo sumama sa mga field po ng yung may mga pananampalataya para po lumakas po tayo lalo. Amen. Hindi po tayo manghina. Let us think of way to motivate one another to act of love and good works. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Amen. So kaya napaka-importante po nung pag-attend po natin dito sa church na tayo po ay magkakasama po tayo rito, nag-i-encourage po tayo bawat isa, ini-encourage po natin yung bawat isa. Amen. Kaya napaka-importante po nyo na tayo po ay laging magkakasama po, na tayo po ay nagpupuri sa Diyos. Amen. Encouragement na po yun. Yung makita po natin yung bawat isa, encouragement na po yun. Amen. At sabi rito, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. So alam niyo po, minsan po may nagtanong po sa akin, may nagsabi po sa akin na nagsasabi sila na about yung end times, Minsan nababahala daw sila sa end times. Natatakot daw sila sa pagdating ng end times. Tinanong niya ako, kayo ba kuya? Kuya tawag ko. Kuya, ikaw, anong masasabi mo sa end times? Hindi ka ba natatakot sa end times? Sabi ko, hindi. Bakit ako mababahala sa end times? Bakit ako natatakot sa end times? Hindi ako natatakot doon, hindi ako nababahala ron. Kasi alam ko, I believe I'm in Christ. Amen? And I have hope in Christ. Amen. If you are believer in Christ, hindi po tayo dapat mabahala, matakot, lalo na po doon sa sinasabi nilang end times. Alam niyo, totoo nga eh. Mas nababahala pa nga ako sa end of the month kaysa sa end times. Mas nababahala pa nga ako sa end of the month eh. Mas nakakatakot pa yung end of the month, di ba? Kasi alam mo na, pag end of the month, nandyan lahat, di ba? Nandyan na, di ba? Nandyan si Judith, di ba? Nandyan na yan, di ba? Saka yung kapatid niya si Bill, di ba? Yung magkapatid nandyan eh, si Judith saka si Bill. Kaya mas nakakatakot, minsan nakakabahala yung end times. But we believe naman, no? God is with us. Amen? And God will provide. Amen. So, ito naman po, standing our faith in fear. So, isa rin po itong way to overcome the fear in our life. Why? Because fear loses its power when we focus in faith over feeling. Kailangan mag-focus po tayo doon sa faith po natin kaysa po doon sa feelings po nararamdaman po natin. We need to focus sa ating pananampalataya. Breakthrough happen when we declare God's word louder than fear. Amen. Breakthrough happen when we declare God's word louder than fear. We are called to live by faith, love, and sound mind. Sabi po rito. Yung breakthrough daw po, mangyayari daw po yun kung tayo po, lagi po natin mas dinideclare, mas lagi po natin sinasabi yung salita ng Diyos. Amen. Yung pangako ng Diyos para sa atin. Amen. Pag po tayo nakapokus po doon, pag po tayo nanatili po sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, masasabi po natin, I am no longer a slave to fear, I am a child of God. Amen? Pakibasa nga po natin ulit. I am no longer a slave to fear, I am a child of God. Amen, amen. So yan po yung nangyari po doon sa mga Israelite. Nung sila po ay nakalaya po doon sa pagkakabihag po sa Ehipto, sila po ay hindi na po slave. Amen. Ganon din po tayo, we are no longer slave. Amen. Because we are a children of God. And God is calling you into a new season, one where fear chain no longer hold you back. The past does not define you. Fear does not control you. In Christ you are healed and restored and as free. Amen. We are healed and restored through our Lord Jesus Christ. Amen. And breaking the chain. At yung chain po na yun, ng emotion po natin, mabibreak na po yun through our Lord Jesus Christ. Amen. Sabi nga sa Galatians chapter 5 verse 1, for freedom Christ has set us free, stand firm therefore, and do not submit again to a yoke of slavery. Tayo po'y pinalaya na, tayo po'y malaya na. Amen. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, tayo'y malaya na. Tayo'y pinalaya na. Amen. Hallelujah. Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. Through the finished work of our Lord Jesus Christ. Amen. At hindi na po tayo muling papaalipin muli. Amen. At
At isa po sa reflection po ng ating pong topic is, when we fix our eyes on Jesus and His finished work on the cross, we are no longer bound by guilt, fear, or condemnation. Instead, we are set free by His love, mercy, and His grace. Amen. By the grace of God. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. And let us pray. Ang maraming Diyos na dakila at makapangyarihan, maraming salamat po aming Ama sa munting mensahe mo na aming narinig. I believe, O God, na yung mga mensaheng ito, O God, ikaw po, O Diyos, ang magbibigay sa amin ng revelation, O God. Ang bawat salita po na aming narinig, O God, ikaw po, O Diyos, ang magpapabunga nito sa aming mga buhay at mararanasan po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po aming Ama sa aming mga kapatid na narito, na narinig po nila ang iyong mensahe. Nawang, O Diyos, ang mensaheng ito, O Diyos, ay maging makapangyarihan po sa buhay po ng bawat isa, O Diyos, sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat po aming Ama at patuloy, O Diyos, na ikaw ang mataas, madakila at mapapurihan, O God, sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. And everybody say,